Matapos ang 2 linggong paghinto, muli nang gumulong ang pag-imprinta ng mga balota para sa paparating na eleksyon. Kasabay nito, nagsasagawa rin ang COMELEC ng mock elections sa iba't ibang lugar sa bansa. Narito ang balita ni Margot Gonzalez. Ipinagpatuloy na ng Commission on Elections sa COMELEC ang pag-iimprinta ng mga balota matapos itong itigil ng 2 linggo dahil sa 11 Temporary Restraining Order o TRO na ibinaba ng Korte Suprema. Ang pagpapatuloy ng pag-iimprinta ng mga balota ay sa kabila ng posibilidad na may mga dagdag pang TROs na ilalabas ang Korte. Gusto ng COMELEC ngayon katuwang ang National Printing Office o NPO na makapag-imprinta ng 1.5 milyong balota kada araw para mahabol ang 72 milyong balota pagsapit ng Abril 14. Kamakailan ay nagpalabas ng resolusyon ng COMELEC para sa deputization o paggamit ng mga makinari ng NPO para sa mabilis na pag-iimprenta ng mga balota. Uunahing iimprenta ang mga balotang idadala sa malalayong lugar at ang mga gagamitin sa final testing and sealing. Nandito na naman tayo. Take 2. So, hopefully itong pagsisimula muli ng ating printing ay magtutuloy-tuloy. Again, hanggang April 14 pa rin ang aming itinilaga na deadline, self-imposed, para tapusin ang buong 72 million more or less na balota. Ngayong araw na ito ay imprenta na namin ang final testing and sealing ballots kasama yung mga balota rin ng ibang rehiyon base sa order of priority. Sa muling pag-iimprinta, 2 makina ng Mero Systems at 4 mula sa National Printing Office ang gagamitin ng COMELEC. Formal nang lumagda ng Memorandum of Agreement ang komisyon at ang NPO para sa paggamit ng kanilang mga printing machine ngayong araw. Paghahatian ng 2 ang alokasyon ng printing ng mga balota sa 18 rehiyon sa bansa, maging ang mga gagamitin para sa final testing and sealing. So ginawa natin, hinati natin para kung sakasakali maging mabilis. Halimbawa lang, pwede rin mangyari na ongoing yung printing ng isang, halimbawa, ng NPO machine. Hindi pala ganun kabilis, mabagal. Pwede namin i-alter yung mga naka-assign na allocation sa bawat isa. Parang importante natin dito, regardless kung sino o ang mag-i-imprenta or what supposedly, ang importante na may ma-print tayo ng mga valid ballots. Ayon sa COMELEC Chief, naglagay sila ng 800 personnel sa NPO para sa pagsasagawa ng verification at ibang gawain para sa mga balotang maiimprinta. Ang good ballots lamang ang babayaran ng komisyon. Sinabi naman ng COMELEC na hindi muna sila mag-iimprinta ng mga balota para sa farm elections dahil sa panukalang batas nagpapaliban sa naturang eleksyon sa May 12 at ilipat ito sa susunod na taon. Ang panukalang ito ay pasado na sa Kamara at kasalukuyang gumagalaw naman sa Senado. Para hindi naman masayang na naman, halimbawa, ang balota, kasi kung sakaling may posibilidad na biglang mapospone ang Bangsamoro ballots, ang magiging katanungan, doon ba sa batas, mag-o-open ba muli ang COMELEC ng pagtanggap ng mga certificates of candidacies? Or ito ba ay kung ano yung na-file na noong November 4 to 9, ayun na rin yung listahan kung sakasakali. So ayaw natin pangunahan ng Kongreso natin dyan at ang ating ehekutibo. 3 buwan bago ang aktual na eleksyon sa Mayo 12, nagsagawa ng mock election sa COMELEC sa 15 lugar sa Pilipinas. Ang mga bagong makina ng Automated Counting Machines o ACM mula sa South Korean firm na Mero Systems ay sinabak na sa mock elections. Ang mock elections ay isa sa mga aktibidad ng poll body para ma-assess ang kahandaan nila bago ang paparating na halalan. No, it's to build public trust and confidence, identify technical issues, if any, simulation of the voting electoral process, and an assessment nga for ourselves for moving forward. Isa sa mga voting site na napili ng komisyon para sa mock polls ay ang Makati High School sa Barangay Poblacion, Makati City. Ang mga nakilahok ay 100 rehistradong botante sa lungsod. Sa pagsisimula, may 4 na card na ipinasok sa makina para i-initialize ito. Meron po tayong 4 na card na nakalagay sa machine kasama ng machine. Zero natin mamaya after ng election. Pagkatapos ay may lumabas na papel na nagsisilbing initial report bago ang botohan. Yung initial report po natin, nakamark po kung may na-cast na votes. So far po, lahat po naka-zero. Maya-maya ay sinimula na ang eleksyon. Una sa mga bumoto ay mga senior citizen.
Gumamit sila ng test ballot kung saan hindi totoong pangalan ng mga kandidato ang nakalagay. Sa unang balotang ipinasok, walang naging problema at mabilis itong nabasa ng makina. Nakapagpalabas ng resibo, naglalaman ng mga binoto ng botante. Ayon kay Maria Lourdes Rementilla, naging madali ang proseso para sa kanya, kaya kumpiyansa siya sa darating na eleksyon. Tama po yung lumabas dun sa ballot sheet ko na binoto. Yung pinaka-receipt. Apo, yung pinaka-resibo. May balota namang nireject ng makina dahil sa ibang markings o guhit na nailagay ng botante sa test ballot. So kapag nagkakaroon po ng gano'n ng markings or ng ibang markings yung ating balota or ng tupe or na kahit anong hindi dapat na nandito sa ballot, hindi po siya tatanggapin ng machine. So gano'n po kasensitibo yung ating machine. So sa mga voters po, make sure na hindi po mamamarkahan or hindi po matutupi ang kahit sa alin sa mga sites po. That ballot was filled up by a person with disability. I was asking, because I was not here, what was the disability that may have made it difficult for the fill up the ballot properly. Apparently, the person was a stroke victim, and that's what vitiated the capacity to fill it up. And because of the difficulty in filling it up, nakita ninyo, yung ballot kanina, may mga lumalabis o lumalagpas doon sa circles. But that by itself would not be a reason automatic to reject the ballot. But we did see that in the security markings na sulatan din. And from day one, we were explaining to everyone, if it's the security markings that are affected, then there's a very high likelihood nga of rejection. And I think that's what happened in this case. May balota ring inilabas muli ng makina kahit walang ibang markings. Ayon sa Electoral Board Chairperson, hindi agad tinanggap ng makina ang balota dahil sa dumi sa loob ng ACM. Ngunit matapos nilinis ang makina, tinanggap na ito at naglabas ng resibo bilang patunay na nabasa at nabilang ang boto. Samantala sa mock election sites sa Pateros at Taguig, walang naitalang rejected ballots. Wala ka Maria, wala akong, tinanong ko nga yung mga electoral board members, sabi nila, tinanong ko, meron bang problema tayo dyan? Wala naman. Dito rin sa, sa Ususan, sa Taguig, wala rin, 99 na. In-expect ko na lang, isa na lang makakaboto dyan. Perfect. Ngunit may aberya sa pag-transmit ng mga boto dahil sa mahinang signal o internet connection. Kinailangan pang ilabas ang ACM mula sa voting area para makahanap ng koneksyon. Sa kabila nito, matagumpay pa rin ang pag-transmit ng mga boto. Pagkatapos, pumunta rin ang team sa canvassing area sa Makati Coliseum kung saan naipasok at nabilang ang lahat ng mga boto mula sa mock election sa Makati. Sa kabuuan, nakapagtala ang COMELEC ng 100% transmission rate sa isinagawa nilang mock elections sa iba't ibang lugar sa bansa. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Marco Gonzalez, SMNA News.